Babagay lang yan sa'yo dahil masyado kang malandi. Kala mo hindi ko alam na nilalandi mo sa Adrian? Hiyaw muli nito. What's going on here? Bungad ni Adrian sa pinto ng kusina. Adrian, akala ko umalis ka na. Nautal na wika ni Amor. Tumingin sa akin si Adrian. Nakita kong umigting ang panga nito. Bakit mo binuhusan ng tubig sa Brianna? Siya naman ang nauna. Umiiyak na wika nito. Napakasinungalin. Umikot ang mga mata ko sa ibabaw na mesa. Namataan ko ang sabaw ng karne. Napangisi ako sa aking balak. Brianna, umakit ka na't magbihis. Utos ni Adrian. Tumayo ako sabay kuha ng mangkok at saktong pagharap ko'y siyang buhos ko sa pagmumukha ni Amor. Nakita kong pagkagulat sa mukha nito, ganun din ni Adrian. Patas na tayo. Tabi. Asiko sabay bangga sa balikat ni Adrian. Love, hindi mo ba siya pagsasabihan? Pagkatapos ako umurahin kanina tapos ito, pinuhusan naman ako ng sabaw. Rinig kong wika ni Amor. Grabe, sinungaling talaga. Maputulo sana ang dila mo. Wala naman ako narinig na sagot ni Adrian sa sumbong ng babae. Umupo muna ako sa sofa. Magpaalam kaya ako kay Adrian na uuwi muna ako sa amin. Papayagan naman siguro ako kung magpapaalam ako ng maayos. Bakit hindi ka pa naliligo? Nagulat ako na biglang sumulpot sa harap ko si Adrian. Magpapaalam sana ako na uuwi muna sa probinsya. Kahit mga 1 linggo lang ako doon. Bakit ka uuwi? Tanong nito. Siyempre, namimiss ko ng pamilya ko. Sige, napayagan mo na ako, please. Pakiusap ko. Ayoko. Sagot nito. Galit na tumingin ako dito. Uuwi lang ako. Saka babalik din naman. Galit na ani ko. Hindi ka pwedeng umalis. Ako pa rin naman susunod yan. Galit na wika nito. Tatakas ako. Tumingin ito sa akin. Subukan mo lang tumakas. Baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko sa'yo, Yam. Galit na wika nito. Galit na lumabas ito ng silid. Ibinagsak pa nga ang pinto. Tatakas talaga ako kapag nabigyan ako ng pagkakataon. 1 linggo lang naman ako sa probinsya. 3 araw na ako nag-iisip kung paano makakatakas dito. Kaso ang daming sagabal kahit saan ako pumunta. Ang daming nakasunod sa akin. Minsan si Adrian, lagi akong binabantaan na subukan ko lang daw tumakas. Talagang susubukan ko, no? Lumabas ako ng bahay. Mukhang walang anino ni Adrian, Nasaan kaya ito ngayon? Brianna! Lumingon ako sa tumawag sa akin at nakita ko si Nanay Nora. Kaya lumapit ako rito at para kasing meron ditong sasabihin sa akin. Nanay Nora, meron ka bang ipag-uutos? Tanong ko. Pinasasabi ni Lord Adrian na huwag ka raw lalabas ng bahay. Wika nito. Po, bakit naman po ayaw kong palabasin? Hindi ko alam sa batang iyon. Sundin mo na lamang siya, iha. Wika ni Manang. Nasaan po ba sila ngayon? Tanong ko. Nagpunta sila ng ospital at masakit daw ang tiyan ni Amor. Yung mga tauhan naman niya ay umalis din. Meron ataw pinag-uutos sa Adrian. Napangisi ako sa aking narinig. Tama lang ang pagkakataong ito para makauwi ako ng probinsya. Sige po, Nanay Nora. Papanik na po ako sa kwarto. Paalam ko. Hindi na ako nagpalit ng damit para hindi mahalata na meron akong balak na tumakas. Mabuti na lang at binigyan ako ni Adrian ng pera. Kaya meron akong pera sa aking pag-uwi. Sa kanila ako magpapaliwanag kay Adrian kapag nakabalik na ako dito. Alam ko magagalit sa Adrian sa akin pero pamilya ko naman ang pupuntahan ko. Wala akong dinalang gamit para hindi mahalata na alis ako. Tanging pera lamang ang aking dala. Wala din naman akong cellphone sapagkat kinuha iyon sa akin ni Adrian. Nanay Nora, dito lang po ako sa labas. Maglalakad-lakad. Nakakainip po kasi sa loob. Paalam ko sa mayordoma. Sige, iha. Huwag kang lalayo. Baka biglang dumating si Adrian. Paalala nito. Opo. Tugon ko. Naglalakad na ako papunta sa gate. Nakasalubong ko pa nga mga tauhan dito sa asyenda. Mabuti na lamang talaga wala mga tauhan ni Adrian. Lalo sina Apple at Art. Ngumiti ako sa guard. Kuya, lalabas ako. Pinapupunta kasi ako ni Adrian sa ospital. Wika ako. Patawarin sana ako dahil sa aking pagsisinungaling. Tumingin muna ito sa akin ng matagal bago binuksan ng gate. Salamat kuya. Wika ako. Ngayon ko lamang nakita ang guard. Siguro ay bago lang ito dahil yung dating guard dito ay lalapit pa lang ako ay nakikita ko ng inilalak na agad ang gate. Mabilis ako naglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Mahirap na at baka makasalubong ko si Adrian. Lagot ako. Kuya,
Magpapahatid po sana ako sa terminal ng bus. Saad ko. At agad na sumakay sa tricycle. Mabilis lang naman ang biyahe namin papuntang terminal. Nagmamadali akong bumaba ng tricycle. Hindi ko na nga kinuha ang sukli ko. Pupunta pa ako sa apartment na inuupahan ko. Kukuha ko ng damit ko na dadalhin pa uwi. Papasok na sana ako sa loob ng bus nang harangin ako ng driver kaya kumunot ang noo ko na tumingin dito. Ano kayang problema ni Kuya? Miss, bawal po kayong sumakay ng bus. Lumaki ang mga mata ko sa sinabi nito. Kuya, anong problema mo? Bakit ayaw mo akong pasakayin sa loob ng bus? Sorry po ma'am pero wala na po kayong mauupan. Ha? Konti pa naman ang mga pasahero nyo ah. Asar na wika ko. Sorry po ma'am, sa ibang bus na lamang po kayo sumakay. Saan nito at pagkatapos ay tumalikod na sa akin. Nakakainis naman, kaya pumunta ako na lamang sa isa pang bus. Nakita kong 3 lang pasahero. Nakapasok naman ako sa loob dahil wala pa ang driver. Ngunit hindi pa nagiinit ang puwet ko sa pagkakaupo nang pumasok ang driver at bigla akong pababain. Miss, bawal ka sumakay sa bus na ito. Paumanhin. Wika nito. Kuya, wala ka naman pasahero ah. Wika ko. Sorry po miss, talagang bawal kayo sumakay dito sa bus ko. Wika nito. Wala akong nagawa kundi ang bumaba na lang ng boss. Nakakainis. Meron naman akong pambayad. Bakit ayaw kong pasakayin? Hindi kaya kagagawa ni Adrian? Kaya hindi ako makasakay ng boss? Basta ka talaga, Adrian. Bumili ako ng sombrero at balabal. Baka sakaling makalusot ako. Nakita ko ang isang boss at konti pa lang naman ang laman nito. Inilugay ko ang buhok ko at nagsuot ng sombrero. Tuloy-tuloy lamang akong pumasok sa loob ng bus at sa hulihan ako umupo. Hindi ako napansin ng driver. Umupo ako at sumandal. Tinabunan ko ng sombrero ang mukha ko. Siguro naman hindi na ako mapapansin ng driver. Pumikit ako ng mata. Sana'y umalis na agad itong boss. Baka biglang sumulpot na naman si Adrian. Hindi na naman matutuloy ang bala ko. Anak ng teteng, 1 oras na ako nakaupo rito pero hanggang ngayon ay hindi pa rin umaalis ang boss. May balak pa ba itong umalis? Naramdaman kong meron tumabi sa akin. Dumikit pa nga ang balat nito sa balat ko. Hindi ko na lang ito pinansin dahil ayokong tingnan ito. Baka kasi ang driver ang mabungaran ko at bigla akong pababain ng boss. Ramdam ko may humawak sa bewang ko kaya bigla ako napaurong. Shit, bastos pa yata ang katabi ko. Pasimple akong tumingin sa bintana. Kaso lumaki ang mga mata ko nang makita ko ang kotse ni Adrian. Nakatigil sa di kalayuan at lalo pang lumaki ang mata ko nang makita ko si Apple na kasama nito si Ort. Shit, bakit nandito ang mga ito? Hindi kaya alam na ni Adrian na wala ako sa bahay? Kaya hindi ako makasakay ng bus? Dahil si Adrian na may kagagawan? Mabilis akong tumayo para sana lumabas kaso merong nakaharang sa daraanan ko. Tumingin ako sa taong ito. Namutla ako nang makita ko si Adrian. Siya pala ang tumabi sa akin at nakikita ko sa mukha nito ang galit sa akin. Mahigpit ako nitong hinawakan sa pulsuhan at sa pilitang hinila palabas ng boss. Malakas si Adrian kaya parang papel lamang akong hinila nito. Bigla akong kinabahan sa aura ng mukha nitong nagagalit. Tingin ko nga gusto kong ihampas sa kotse nito. Get in the car now! Galit na wika nito. Nakita ko pa nga sila Apple at Ort na umiiling habang pasakay ng kotse. Nakarating agad kami sa bahay nito. Mabilis itong bumaba ng kotse at umikot sa kabilang side upang buksan ang pinto ng sasakyan at mahigpit muli akong hinawakan sa pulsuhan. Masakit ang paghawak nito sa pulsuhan ko. Sa laki ba naman ang palad nito? Love, dapat hindi mo nalang sinundan ang babaeng yan. Umanap ka nila ng bagong private nurse. Wika ni Amor na bigla namang lumapit sa amin. Nagulat ako nang bigla itong sampalin ni Adrian. Hindi rin ito inaasahan ang ginawa ni Adrian sa kanya. Akala mo, hindi ko alam na hindi naman talaga masakit ang tiyan mo, Amor? Hiyaw ni Adrian. Adrian, totoong masakit ang tiyan ko. Umiiyak na wika ni Amor. Huwag mo akong pinaglololoko, Amor. Dahil hindi tanga ang kausap mo. Umalis ka sa harap ko at baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Galit na sigaw ni Adrian. Tumingin siya sa akin. At ikaw, Yam, umakyat ka sa kwarto ngayon din. Utos ni Adrian sa akin. Nagmamadali ako umakyat sa kwarto namin ni Adrian. Sobra ako natakot lalo na nang sampalin niya sa Amor. Diyos ko, baka hindi lang sampal ang ibigay sa akin ni Adrian. Baka bigla nila ako suntukin nito. Kinabahan ako nang pumasok na si Adrian sa loob ng kwarto. Halos masira nito ang pinto dahil sa malakas nitong pagbagsak. Hindi ako makagalaw sa aking pagkakaupo sa kama. Napaurong ako nang bigla nitong sipain ng glass center table.
Malakas ang pagkakasipa nito kaya kitang-kita kong tumalsik ito kasama ang vase sa ibaabaw. Nagkalat ang bubog sa ibaba. Yam, binalaan na kita pero hindi ka nakikinig sa akin. Galit na ani Adrian. Lumapit ito sa akin at mahigpit akong hinawakan sa braso. Saan mo balak pumunta at gusto mo umalis? Tanong nito. Gusto ko lang umuwi sa inay ko. Babalik din naman ako. Lumuluhang wika ko. Huwag mo akong pinaglololo ko yan. Oras na malaman ko makikipagkita ka kay Troy. Papatayin ko siya sa harap mo. Binitawan nito ang braso ko pero ramdam ko sumakit ito dahil sa higpit ng hawak nito. Pumasok ito sa dressing room at nakita kong kinuha nito ang mga damit ko. Lumapit ito sa telephone at merong tinawagan. Maya-maya merong kumatok sa pinto ng silid namin ni Adrian. Lord, bungad ni Nanay Nora. Sunugin ang mga damit na yan ngayon din. Utos ni Adrian sa matanda. Hindi ako makapaniwala na gusto nitong ipasunog ang damit ko. Walang lalabas ng silid na ito, Yam. Oras na malaman kung lumabas ka, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Pasalamat ka at yan lang ginawa ko sa'yo. Galit na tura nito bago umalis. Umiyak na lamang ako dahil wala akong magawa sa isang Adrian de Vera. Pero bakit ganun? Mahal ko pa din siya. Dapat magalit ako sa kanya dahil sa ginagawa niya sa akin pero lalo ko pa yatang minahal sa Adrian. Tanga na yata ako. Parang gusto ko na namang umiyak. Nainis ako sa sarili ko. Ang tanga-tanga ko dahil mas minahal ko pa si Adrian. Dapat sana nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa ginagawa sa akin. Gusto ko lang naman umuwi sa pamilya ko. Masama ba yun? Sinuklay ko muli ang buhok ko at pagkatapos ay pinatuyo. Kahit nga noong naliligo ako kanina ay tumutulo pa rin ang luha ko. Pipilitin ko magalit kay Adrian. Tumingin ako sa suot kong manipis na dress. Wala akong damit na maisusuot dahil pinasunog talaga ni Adrian. Ang tanging itinira lamang nito ay yung maninipis na pantulog ko upang hindi ako makalabas ng silid nito. Napahawa ako sa ulo ko dahil biglang kumirot pa at parang biglang sumakit ang katawan ko. Siguro itutulog ko na lamang ito. Kahit anong pilit kong matulog ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Babangon sana ako nang marinig kong bumukas ang pinto. Bigla ako tuloy na ipikit ang mga mata ko. Bumangon ka na dyan kumain. Yam! Galit na bulalas ni Adrian. Hindi ako gumalaw sapagkat ayokong kumain. Yam! Huwag mong hintayin ako pa lumapit sa'yo. Nakasimangon tuloy akong bumangon. Masakit pa rin ang ulo at katawan ko. Siguro gutom lamang ito dahil hindi pa ako kumakain. Tumayo ako upang lumapit sa table kung nasaan nandoon ang mga pagkain dala ni Adrian. Lumapit ito sa akin at tumabi. Nakita ko nilagyan ito ng pagkain ng plato ko. Kumain ka na. Utos nito sa akin. Tahimik lamang akong kumain at pinipilit kong lunukin ang mga isinusubo kong pagkain. Kahit wala akong gana at panlasa. Ramdam ko nakatingin ito sa akin. Hinawakan nito ang braso kong merong pasa. Gawa ng mahigpit itong pagkakahawa kanina. Tumingin din ito sa pulsuhan kong merong pasa. Dumit! Nagulat ako na bigla itong tumayo at lumabas ng silid. Hindi naman nagtagal ay bumalik din ito sa tabi ko. Naramdaman kong meron itong idinampi sa braso ko. Hindi ko na kayang ubusin ng mga pagkain kaya tumigil na ako sa pagsubo. Busog ka na agad? Kakunti pa lang nakakain mo ah. Tanong nito. Busog na ako. Mahina akong sagot. Pupunta muna ako ng banyo. Paalam ko. Tumango naman ito sa akin. Agad akong pumasok sa banyo. Humarap ako sa salamin. Mugto ang mata ko dahil sa kakaiyak kanina. Nag-toothbrush na rin ako bago lumabas. Kumunot ang noo ko dahil nakita ko nakapikit sa Adrian at mukhang pagod na pagod ang mukha nito. Mabuti lang at medyo nawala na ang pananakit ng ulo ko. Gutom lang siguro iyon. Lumapit muli ako sa tabi nito upang iligpit ang pinagkainan ko. Nagmulat ito ng mga matatagad na kinuha ang pulsuhan ko na merong pasa. Pinaupo ako sa tabi nito upang simulan ang panggagamot sa akin. Nang matapos gamutin ang pasa ko sa braso ay ang pulsuhan ko naman. Agad itong yumakap sa akin matapos akong gamutin. Pero nagulat ako na lumapat ang kamay nito sa noo ko. Nilalagnat kaya ma? Hindi ako nagsalita. Ramdam kong may pag-aalala sa tono ng boses niya. Tumayo ito at merong tinawagan. Saglit lang naman itong nakipag-usap at bumalik muli sa tabi ko. Binuhat ako patungo sa kama at nilagyan ng kumot. Tumingin ako sa pinto nang may kumatok. Binuksan ni Adrian ang pinto at pumasok si Apple. Lumapit sa akin si Apple. Hinawakan din ang pulsuhan ko. Napagod lang siya, Lord.
Sumabay pa ang init sa labas kanina. Pwede pa siyang uminom ng gamot. Wala pa naman po. Ang tanging hiling ko lamang ay bilis-bilisan mo, Lord. Dahil kailangan bago dumating ang pinakihintay mong araw. Meron ng laman para wala nang kawala. Makahulog ang wika ni Apo. Kumunot ang noo ko sa pinag-uusapan ng mga ito. Wala kasi akong maintindihan. Mrs. Tavera, lalabas na ako. Nakangising paalam ni Apo. Pinainom agad ako ni Adrian ng gamot. Sa totoo lang ay kinikilig ako sa bawat pag-aasikaso nito sa akin. Nawawala ang tampo ko dito. Ganito siguro pag nagmamahal. Nagiging tanga. Nagulat ako nang mag-alis ito ng kasuotan na tanging boxer lang ang naiwan. Nakita kong pumasok ito ng banyo kaya nakahinga ko ng maluwag. Inalis ko ang kumot ko dahil pinagpawisan agad ako sa ininom kong gamot. Napatingin ako kay Adrian nang bigla itong tumabi sa akin. Nakita kong basa pa ang buhok nito. Hinawakan pa nga ang noo ko at leeg. Tinitingnan siguro kung meron pa akong lagnat. Mainit lamang kanina sa labas ng bahay kaya parang mainit din ang pakiramdam ko. Sabay pa ang takot ko nung nagalit si Adrian sa akin. Ayoko nang maulit ito. Sana, huwag namang matigas ang ulo mo. Nasasaktan tuloy kita. Bulong nito. Nakayakap na ito sa akin ng mahigpit. Ramdam kong hinahalikan ng leeg ko. Gusto ko lang naman umuwi sa pamilya ko. Hindi naman ako magtatagal doon. 1 linggo lamang naman ako doon. Mahina akong wika. Narinig kong napabuntong hininga ito. Makakauwi ka rin pero huwag muna ngayon. Yam. Intindihin mo na lang muna at sundin ang gusto ko, please. Mayam. Bulong nito. Sige. Sagot ko. Good. Bulong nito at tumigpit pa ang pagkakayakap nito sa akin. Magpahinga ka na. Muling sabi nito. Napangiti ako dahil ang sweet talaga ni Adrian. Kinabukasan na kami nagising ni Adrian. Tumingin ako sa katabi ko. Ang sarap ng tulog nito. Ang gwapo talaga ng mahal ko. Katawan pa lang nito ay ulam na. Tumayo na lamang ako upang magpunta ng CR. Paglabas ko ay tulog pa rin si Adrian. Naghanap na lang ako ng may susuot sa cabinet. Napangiti ako nang mayroong paper bag ako nakita sa loob. Binilhan na naman ako ng damit ni Adrian tapos kapag nagalit sa akin, susunugin na naman. Pinayagan na rin ako lumabas ni Adrian, basta't huwag daw akong tatakas. Siguro susundin ko na lamang ang gusto nito dahil nangako naman itong makakauwi daw ako. Pagsapit ng tanghali ay nagpaalam si Adrian na mayroong pupuntahan kasama ang mga tauhan nito. Kaya kami lang naiwan dito sa asyenda. Nandito rin pala si Amor. Lumapit ito sa akin. Nakikita ko ang galit sa mata nito. Hanggang kama ka lang niya, pero ako pa rin ang pakakasalan ni Adrian. Galit na nito sa akin. Ako ang mahal ni Adrian, kaya huwag ka mag-expect na seryoso siya sa'yo. Wika ni Amor. Hindi ako nagsalita sa mga paratang nito dahil alam kong ganoon nga ang mangyayari sa akin kung sakaling pakasalan na ito ni Adrian. Maganda ka sana, kasong malandi ka lamang. Ginagamit mo pang alindog mo para makaakit ng mga lalaki mayayaman. Pauyam na wika nito. Magsasalita na sana ako nang bigla akong napatingin sa labas ng bahay dahil narinig kong merong nagsisigawan. Kaya naman nagmamadali ako lumabas upang tingnan kung anong nangyayari. Napansin ko sumunod din pala sa akin ng baliw na babae. Nabigla ako nang makita ko ang mga armadong lalaki na papalapit dito sa gawi ko. Sino mga ito? Bakit nakapasok ang mga ito sa loob ng bahay ni Adrian? Paglapit ng mga lalaki sa amin ni Amor ay sapilitan kaming hinila papasok sa loob ng van. Tumingin ako kay Amor. Nakikita kong wala man lang itong kaimik-imik at tila batanggapan nito na kinuha kami ng mga lalaki. Sino kayo? Tanong ko sa mga lalaki. Malalaman mo mamaya, Miss Ganda. Wika ng isang lalaki. Tumigil ang van sa isang malaking bahay. Napansin kong marami nagkalat ng mga tauhan sa labas, ngunit nagulat ako nang biglang pakawalan nila si Amor at nakita kong nakangisi ito sa akin. Dalhin ang babaeng yun sa kwarto. Utos ni Amor sa mga lalaki. Hindi ko makapaniwala na kalaban din si Amor. Diyos ko po, paano hindi nalaman ni Adrian na merong nakapasok na kalaban sa bahay niya? Pinaupo ako sa upuan at nilagyan ng tali. Hindi nagtagal ay pumasok muli si Amor. Sabihin niyo sa akin kapag dumating na si Kuya Troy. Tura ni Amor. Napatingin ako sa pangalang sinabi nito. Medyo kumunot pa nga ang noo ko sa narinig ko mula sa bibig ng babae. Lumapit ito sa akin at malakas akong sinampal. Alam mo bang matagal na kitang gustong sampalin? Hindi ko lamang magawa dahil kay Adrian. Pero oras na makawala ka sa buhay niya, ay magiging akin na siya ng tuluyan.
At kung ako lang masusunod, pinatay na sana kita. Galit na nito. Isang malakas na sampal muli ang pinagkaloob niya sa kabilang mukha ko, kaya ramdam ko ang sakit ng pisngi ko. Kaya naman masamang tingin ang ibinigay ko rito. Dapat, lumaban ka ng patas. Masyado kang duwag. Sagaw ko sa mukha ng babae. Muli sana ako sasampalin nito nang makarinig kami ng pagbukas ng pinto. Amor, stop that! Sagaw na lalaking pumasok sa loob ng silid. Pasalamat ka't dumating ang pinsan ko. Turan sa akin ni Amor. Nabaling ang tingin ko sa lalaking dumating. Hindi ko pwedeng magkamali. Ito ang lalaki sa magazine at parang pamilyar ang mukha niya sa akin. How are you, Brianna? Do you remember me? He asked. Kumunot ang noo ko kasi pamilyar sa akin ang boss nito. Pero hindi ko maalala kung kaninong tinig nga ba iyon. Sino ka? Tanong ko ngunit may kaba sa aking dibdib. No, I'm sad dahil kinalimutan mo na agad ako. Wika nito at pinalungkot ang boses. Lumapit ito sa isang paper bag. Nakatalikod dito sa akin at meron itong ginagawa. Alam ko mabibigla ako sa aking malalaman. Dahan-dahan itong humarap sa akin. Pumikit pa ako at biglang nagmulat muli ng mga mata dahil baka dinadaya lamang ako ng paningin ko. Pero kahit anong pikit at mulat ko, siya pa rin talaga nakikita ko. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Brianna, baby, naalala mo na ba? Tanong ni Troy. Troy! Wika ko. Diyos ko, hindi ko man lang nalaman na sa Troy na maliligaw ko ay isa palang fake ang pagkatao. Akala mo yung santo kung makapag-usap sa akin. Tumingin ako sa wig nito at maliit na salamin sa mata. Ang akala ko yung sobrang bait na tao. Maling akala pala. Troy, wala naman akong kasalanan sa'yo. Bakit ganitong ginawa mo sa akin? Tanong ko. Lumapit ito sa akin at ngumisi. Napakaganda talaga ng aking baby. Hinaplos pa nito mukha ko kaya bigla akong iniiwas dito ang face ko. Gusto mo bang malaman kung saan kita unang nakita? At sure ako magugulat ka, baby. Sad pa nito. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lamang ito sa mga sasabihin nito. Noong mga panahong gustong-gusto ko mapabagsak sa Adrian at makuha ang pagiging mafia lord niya, ay araw-araw ako nakasubaybay sa kanya. Gusto kong alamin ang kahinaan niya pero ang walang hiyang iyon, ang lakas ng pangamoy. Dahil nalaman niya agad kung sino ako. Pero hindi ako tumigil hanggang sa maisipan kong baguhin ang style ng pananamit ko. Kumbaga, naging kagalang-galang akong tao. Alam mo bang habang nakasubaybay ako sa kaaway ko, ay nabaling ang tingin ko sa'yo? Ang cute mo kasi. Kahit papangitin mo pang itsura mo. Nagsiselos ako dahil yung paningin mo ay kay Adrian lang. Nainggit ako sa bawat pag-stalk mo sa kanya at pagkuha ng mga picture kahit malayo siya. Kaya gumawa ko ng paraan para mapalapit sa'yo at mabaling ang pagtingin mo sa akin. Pero nakakalungkot dahil patuloy ka pa rin naging follower ng walang hiyang Adrian na iyon. Imbes nga na si Adrian ang subaybayan ko para mapatay ko siya. Pero ibang nangyari dahil sa bawat galaw mo at pupuntahan mo, ay sa'yo ko nakasubaybay. O mas tamang sabihin, naging follower mo ako. Ang hindi ko matanggap ay yung malaman kong kinuha kang private nurse ni Adrian de Vera. Ako ang unang nakakita sa'yo. Kaya dapat sa akin ka lamang, Brianna. Kahit anong pagtatangka kong ipapatay si Adrian, nalalaman pa rin ng walang hiyang iyon. May sa pusa pa yata. Kaya ang ginamit ko sa Amor. Pero kahit nakapasok na si Amor sa buhay ni Adrian, hindi ka pa rin magawang bitawan ng demonyong iyon. Pero ngayon ayos na. Dahil nasa mga kamay na kita, baby. Hindi na ako papayag na mawala ka. Kaya mamamatay si Adrian sa paghahanap sa'yo. Dahil sa akin ka lamang, Brianna Cortez. Mahabang pahayag ni Troy. Hindi ko makapagsalita sa mga nalaman ko kay Troy. Hindi ko man lang nalaman na meron akong obsessed follower na mga panahong naging follower din ako ni Adrian. Diyos ko po, kung alam ko lamang na ganito mangyayari sa akin, sana pala tumigil na ako sa pagsunod kay Adrian. Tumayo ito at inalis ang wig at salamin. Lumapit ito sa akin at tinitigan ako. Maganda ka na, baby. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, ay ikakasal tayo ngayon. Wika nito. Nagulat ako sa sinabi nito at parang gusto ko nalang mamatay ng mga oras na ito. Ayoko magpakasal kay Troy dahil hindi ito ang mahal ko. Troy, please. Huwag mo naman gawin ito sa akin. Ayoko magpakasal sa iyo. Sana'y maintindihan mo. Pakiusap ko. Sorry, baby. Pero nakaplano na ang lahat. Magpapakasal tayo ngayon. Hindi naman ako makapapayag na mapunta ka rin kay Adrian. Nasa kanya na nga ang trono.
Pati ba naman ikaw agawin niya pa sa akin? Kapag kasal na tayo ay wala na akong balak na agawin pa ang pagiging mafia lordy. Saan nito? Pumatak ang mga luha ko. Sana'y biglang dumating si Adrian dahil ayoko magpakasal kay Troy. Huwag kang umiyak, baby. Tanggapin mo na lang mga kapalaran mo. Saka alis muna ako. Titingnan ko kung dumating na ang magkakasal sa atin. Paalam nito. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang dalawang babae. Nagulat ako ng kalaga nila ang pagkakatali sa akin. Nagimbal ako nang ilabas nila ang isang damit pangkasal at sa pilitang pinasuot sa akin. Napaiyak ako sa aking kapalaran. Miss Brianna, huwag kang umiyak dahil aayusan na kita. Hindi tayo matatapos sa pag-makeup sa mukha mo. Pakausap na isang babae. Inayos din ng mga ito ang buhok ko. Please, tulungan niyo ako makatakas. Ayoko magpakasal sa kanya. Pakausap ko sa mga ito. Patawad po. Hindi po namin pwedeng usuwayin si Sir Troy. Napakaganda mo, Miss Brianna. Kaya hindi na ako magtataka na sa pilitan ng kasal ninyo. Saka kailangan na po natin lumabas dahil naghihintay na si Sir Troy at ang magkakasal sa inyo. Saan ng babae? Lumabas kami at pumunta sa garden. Nakita ko maraming bulaklak ang nakalagay sa daraanan ko. Siguro kung mahal ko si Troy, kikiligin ako sa ganda ng ayos ng paligid. Pero hindi ko mahal si Troy. Saka paano kaya ako makakatakas dito? Hindi pwedeng maikasal kami. Miss Brianna, lumakad ka na. Naghihintay na si Sir Troy. Wika ng babaeng nag-ayos sa akin. Pumatak ang mga luha ko habang naglalakad. Ang saklap ng kapalaran ko. Hindi ako basta makakatakas dito dahil sa dami ng mga tauhan nito sa paligid. Nasa kalagitnaan na ako sa aking paglalakad papalapit kay Troy nang marinig ko ang pagsabog sa paligid. Nagkagulo ang mga tao sa buong paligid at narinig ko na lang ang palitan ng putok ng baril. Hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Tumingala ako dahil narinig ko ang tunog ng helicopter. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko si Adrian. Nagulat ako nang may humila sa akin papasok sa loob ng bahay. Hindi ako papayag na makuha ka ni Adrian. Galit na saan ni Troy. Ipasok sa loob ng bahay si Brianna. Hiyaw na Troy sa mga tauhan nito at sa pilitan akong hinila ng mga tauhan nito. Ngunit hindi pa kami nakakapasok sa loob ng bahay nang bumagsak ang mga tauhan ni Troy at nakita ko si Apple ang may kagagawan. Lalapit sana ito sa akin kaso merong humarang dito kaya nakipaglaban muna ito. Nakita ko rin si Adrian at Troy na naglalaban. Aray! Sigaw ko nang merong sumapak sa akin. Pagtingin ko ay ang pesteng si Amor. Panahon na siguro para makaganti ako rito. Susugod sana ito upang sapakin ako. Kaya lang ay mabilis ako nakaiwas sa pag-atake nito. Nakanda ulit itong lumapit sa akin at nakita ko ang kamao nitong papalapit sa aking muka. Brianna, isipin mo mga itunuro sa'yo ni Adrian. Kausap ko sa aking sarili at naghanda na ako sa muling pagsugod nito. Basta, hindi ko maalala kung ano mga tinuro nito sa akin sapagkat sa katawan ni Adrian ako nakatingin noong mga panahong tinuturuan ako ng self-defense. Meron ako nakitang plastic na upuan kaya mabilis ko itong kinuha at inihampas kay Amor para makaganti man lang sa mga ginawa nito sa akin. Sa tigas ng katawan at mukha nito ay nabasag ang upuan pero nakita ko itong natumba sa lupa. Kaya naman galit na galit siyang tumingin sa akin. Tumayo ito at mabilis na lumapit sa akin. Agad na hinila ang buhok ko kaya ganun din ang ginawa ko. Nakipagsabunatan ako rito. Sa dami ng mga kasalanan nito sa akin ay hindi pwedeng hindi ako makaganti. Kumbaga, lintik lang ang walang ganti. Sa sobrang galit ko sa babae, kinagat ko ang mukha nito. Kaya nabitawan nito ang buhok ko. Nakikita kong namulan ng todo ang mukha nito. Demonyo ka! Hiyaw nito. Nagtangka ulit itong lumapit kaya kinuha ko ang suot kong heel sandals at binato ko kay Amora. Sa puli ito sa ilong. Lumakang mata ko nang kumuha ito ng baril at itinutok sa akin. Ano, Brianna? Nasaan ang yabang mo? Tingnan natin kung mabubuhay ka pa sa gagawin ko sa'yo. Siguro naman, kung mawawala ka sa landas ko'y mapapansin na ako ni Adrian. Sigaw nito. Sasagot sana ako sa tinuran nito nang biglang tumalsik ang baril na hawak nito. Tumingin ako sa may kagagawan. Mas lalo akong nagulat nang sinakal ito ni Adrian kaya nagmamadali ako lumapit kay Adrian upang awatin ito. Adrian! Ipakulong mo na lamang siya! Pakuusap ko. Nakinig naman ito sa akin. Namataan kong itinali ng mga tauhan ni Adrian ang mga buhay pang kalaban kasama si Amor. Okay ka lang ba? Sorry kung hindi agad ako nakarating. Bulong nito.
Tama lang ang dating mo, Adrian. Saad ko, bigla din akong niyakap nito ng mahigpit. Nagulat nga ako nang buhatin ako nito patungo sa kotse. Pagpasok sa loob ay sumandal ako sa dibdib nito. Hindi ko na malayang nakatulog ako kaya hindi ko na alam kung ano nangyayari sa paligid. Nagising na lamang ako na umaga na. Ang haba na pala ng tulog ko. Saka iba na rin ang suot kong damit.